At ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa RSP ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad po ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon sa ating programa si Council Member Maria Hidelita Bernal, si Ma'am Heidi mula po sa NAPC Cooperative Sectoral Council at member ng Federation of People's Sustainable Development Cooperative para talakayin po ang mga programa ng kanilang kooperatiba. Ms. Heidi, good morning. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Thank you so much, ma'am. Good morning. Alright, well, tell us about the cooperatives, kung paano po ang papel nito, mahalagang role nito para po papuksa ang kahirapan sa bansa. Okay. Malaki ang papel ng cooperatives para sa pagpuksa sa kahirapan. Una, cooperatives ay binigyan ng pagkakataon para ang kooperatiba ay, kumbaga nasa batas na yon na binigyan ang kooperatiba ng tungkulin ng ating pamahalaan para tumulong sa gobyerno to alleviate the life of the people. Mm-hmm. Yung mga members po ng cooperative, ano po ang benepisyong nakukuha nila sa pagiging miyembro po ng mga kooperatiba? Naku, napakarami. Maraming mga members ng FPSDC, yung mga primary members niya, na una, yung iba ay pagpapautang, lending. Yung iba naman savings, yung iba naman distribution, yung iba ay farmers, so distribution and logistics, agri-products, yung kanilang serbisyo. Yung iba naman consumer. And marami pang iba, yung iba housing, na isa sa gustong gampanan, kasi di ba karamihan sa atin ay walang matirahan. So ngayon, isa sa goal ng NAPC ay magkaroon ng bahay, yung mga walang bahay by 2028. Alright, so yung mga pangarap na magkaroon ng sariling bahay, siguro magsimula rin ng sariling negosyo, natutupad nila sa pagiging miyembro ng kooperatiba? Yes. Marami nang nagsasabi niya na malaki ang naitulong sa kanila ng kooperatiba. Kasi yung iba, wala silang working capital sa kanilang negosyo. So nagkaroon sila ng mabilis na access ng working capital para makapagsimula sila ng negosyo nila. Kasi di ba, karamihan ngayon ay nangihingi ng collateral. Sa co-op, hindi kahihingan ng collateral. Okay, that's good. So malaking bagay yon. May mga kwento rin na nakapagpatapos ng pag-aaral because of cooperatives. Yes. Right? Oo. So malaking bagay ang maging miyembro po nito. Sa mga hindi pa miyembro ng kooperatiba, paano ba sila magkakaroon ng access to be a member of cooperative? Sa ngayon, marami tayong co-ops. Sa Pilipinas, we have more than 20,000 co-ops. So sa isang mga gustong mag-member sa kooperatiba, meron tayong iba't ibang primary co-ops within the Philippines na pwede nila. Kung ako halimbawa ay nandito sa Manila, maraming mga co-ops dito sa Metro Manila ang pwede kong puntahan. And mag-i-inquire lang ako ano yung mga requirements. And then kapag naibigay na yung requirements, may membership education seminar na kailangan kong attendan para at least malaman ko ng gustong magpa-member kung ano-ano yung mga tawag nito, mga kailangan or the services of the co-op, and yung mga sa akin naman, ano yung obligation ko sa kooperatiba. Alright, well ngayon po ay International Year of the Cooperatives, ngayong 2025, at ang tema po ay Cooperatives Build a Better World. I wonder, ano po yung mga convergence initiatives na ginagawa po natin para po mas makabenepisyo pa po ang ating mga kababayan sa mga kooperatiba? Ito talaga worldwide, no? Maraming mga kooperatiba ang nag-celebrate ngayon. And for the co-ops naman, maraming convergence ang ginagawa nila. Yung iba po ay
yung CDA ay meron silang partnership with different government agencies, kay DTI, kay DAR, kay DA, na mas nakakatulong ito for the farmers like Coco Farmers sa PCA. So meron po. And then dahil International Year of Cooperatives and ngayong buwan na to ay sineselebrate natin yung Cooperative Month, Okay. maraming mga ginawang mga activities ang co-ops. October 1 pa lang nag-start na yung celebration. Pinatawag yung mga kooperatiba nationwide. So alam ko ginanap ito sa Pasay, sa Seda Hotel. And then may mga ibang kooperatiba na nagse-celebrate sila, parang may Luzon, Visayas, Mindanao, and yung iba naman provincial-wide. So, ganun yung mga ginagawa ngayon, and yung iba ay may mga learning visits sa iba't ibang lugar, hindi lang din sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Now, of course, yung tagumpay ng isang kooperatiba, nakasalalay din ito dun sa mga nagpapatakbo, sa mga miyembro. Yes. Paano naman po nakakatulong yung mga training? May mga training available po ba for the members so that maging sustainable po itong mga cooperatives na ito, ma'am? Yes. Una, yung mga trainings na yon, ang CDA may mga nire-require na training sa mga kooperatiba para mas magampanan nila yung tungkulin nila bilang kooperatiba. So hindi lang magpayaman, hindi lang kumuha, magkaroon ng malaking profit, kundi yung ang gusto naman ng CDA natin, yung Cooperative Development Authority, ay ma-empower yung co-ops para mas ma-empower nila, mas strengthen nila yung mga individual members. So for the training naman sa baba, mayroon din, like for example, ang gusto ng ating mga member ay processing. Yung iba po kasi processing ng cocoa sugar, Apo. yung iba po naman ay processing ng muscovado, or yung iba po naman ay kung paano nila yung simple cash flow, yung bookkeeping. So may mga ganun pong tinuturo sa baba para mas kumbaga sa yung individual na miyembro ay mas matrack niya kung nagpo-progress ba yung kanyang negosyo. So marami pong naitutulong. Okay, panghuli na lamang po, ma'am. Ano po ang kahalagahan ng convergence para po sa mga cooperatives? Okay. Yung convergence kasi yung pagsasama-sama, di ba? Pagtutulong-tulong, nag-work together yung ating mga kooperatiba. Kasi mayroon nga doon sa Co-Pledge na nakasabi doon na kapag mag-isa ka lang, hindi mo magagawa ang mga gusto mong gawin. So, pero pag nagtulong-tulong kayo, nagsama-sama kayo, mas marami kayong magagawa sa inyong miyembro at magagawa sa komunidad at sa buong Pilipinas. Well, maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan at hangad po namin ang tagumpay pa, lalo ng mga kooperatiba dito po sa ating bansa. At sa ating po tagapanood, maraming salamat po sa inyong suporta. At hinihikayat po namin kayong muling sumabaybay dito po sa ating Aksyon Laban sa Kahirapan. Every Tuesday at Thursday po yan, dito po sa Rise and Shine Pilipinas. At Ma'am Heidi, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.